Hi guys, this is Kaloy and welcome back to my channel. Finally, nakabalik na tayo dito sa my YouTube. Sobrang tagal kong nawala, mga 3 months or 4 months, medyo na busy tayo. Pero ngayon, gusto kong bumawi para sa mga nakamiss sa akin. Ang video na to ay para sa inyo. Tungkol na naman to sa aking mga acne scars dahil for the 4th time, nakabalik na tayo sa clinic ni Dr. Miriam Adraneda. And today, gusto kong i-share sa inyo yung mga naging experience ko sa aking 4th session. So for the first time, nag-try ako ng CO2 fractional laser and excited na akong i-share sa inyo yung mga naging result ng mga treatments sa akin. Medyo marami-rami na ding pinagdaanan itong pagbumukhang to. Pero gusto ko ding i-share sa inyo yung current situation ng face ko mamaya. So magsimula na tayo. So ito yung condition ng face ko before mag-start yung 4th session. Huwag nyo nang intindihin yung lightings kasi medyo madilim pero nakatatlong session na yung mukhang yan. And dito yung right side ng face ko and actually ito na lang din yung problem area ko kasi dito sa left side, gumanda na talaga yung skin, nag-improve talaga siya and kung makakakita man kayo ng konting acne scars, hindi na siya nakaka-bother. Contented na ako sa ganyan. Yung right side na lang talaga yung may medyo malalim na scars and need improve. Hello guys! So ngayon, nandito tayo sa Adraneda Dermatology and Cosmetic Surgery Clinic at kasama natin ngayon si Dr. Miriam Adraneda. And this is my 4th session na ng acne scar treatment. 4-in-1, 5-in-1, and 3-in-1 acne scar treatment na ako. Sobrang laki na din ng improvement ng aking skin condition. So, yung mga ginawa sa aking procedure, RF fractional microneedling, TCA cross subcision, nag-PRP na din ako, and biofillers. Na-try ko na din yung pico laser and exosome. So, sa 3 sessions na yun, malaki na talaga yung naging improvement ng skin condition ko. Before ako pumunta dito, medyo severe din kasi talaga yung acne scars ko. Meron akong mga active pimples, mga hyperpigmentations, and I have different type of acne scars. Meron akong ice pick scars, box scars, and also rolling scars. So sa 3 sessions na yun, masasabi ko na ngayon, hindi pa din perfect yung skin ko, pero malaki na talaga yung improvement. Bumabaw talaga yung mga acne scars ko. So ngayon, ito na yung pang-4 na session natin, and ano po yung gagawin po. So yung gagawin natin today, 3-in-1, RF fractional, TCA cross, subcision, and then mag-add tayo ng CO2 laser para mas mag-improve yung texture and exosomes. Tapos may portion kasi na may onti pang lubog, so we will be adding hyaluronic acid filler. So last filler mo na yun. So as usual, una muna nilang ginawa is nilinis muna yung mukha ko para tanggalin yung mga dirt and kung ano man yung mga nakalagay sa mukha ko para i-prepare sa mga gagawing procedures. So next na ginawa is in-applyan na ako ng topical anesthesia para mabawasan yung pain while ginagawa yung mga procedure. So ibababad lang yan ng 30 minutes. So i-mark natin yung mga depressed areas kung saan tayo hyaluronic fillers, okay? So this one, actually ito na lang naiwan sa'yo yung portion na yan. Tapos ito, pwede rin natin lagyan ng counting filler. And then yung other side, actually ito, maganda na. Hindi siya lubog, unlike this one. Kasi ito, mukhang may dent talaga. So, kung maglalagay tayo ng filler ito, sobrang konti na lang. Tsaka yun dito. Yan ang malalim. Next na ginawa is, tinurukan na ako ng anesthesia. Actually, isa to sa pinakamasakit na part. Mapapapikit ka na lang talaga, pero kailangan mong tiisin. Kasi mas masakit yung mga gagawing procedures kung walang anesthesia. Ito yung first procedure. This is RF fractional microneedling. Meron itong mga microneedles na tumutusok sa skin natin wherein nagproproduce din siya ng heat to boost collagen production. Yung scars mo, more on rolling talaga kasi nung namaga ng konti during RF, medyo umangat yung scars, no? So yung ginagawa dyan is pinapatakan ng 100% TCA yung mga malalalim pa na part. So magbabalat yon, then magpo-form ng new skin cells. Medyo mainit na.
Opo. Pakisabi pag hindi kaya. This is CO2 fractional laser. So ang ginagawa nito is dinadamage niya yung skin natin through lights to stimulate collagen production. So madaming purpose ito. Nakakatanggal siya ng fine lines, ng wrinkles, and large pores, and even skin tone. Pero sikat na sikat to sa pagtanggal ng acne scars. So napatunayan din sa studies na mas magiging effective ito kung isasabay sa RF fractional microneedling na ino-offer din dito sa clinic ni Doc. This is subcision. As usual, ito yung ating exciting part. So, gumagamit ng cannula para punitin yung mga tissues ng ating tethered scars para mas maging less visible and also para hindi na din manumbalik yung dating lalim ng mga scars natin. So, the best to para sa ating mga rolling scars. While ginagawa yung subcision, ini-inject na din yung hyaluronic acid fillers na mag-i-stimulates ng collagen production sa loob ng ating balat. So ito na yung pinakahuling ginawa sa akin. Nag-apply lang ng exosomes sa aking skin through cryostamp. So mas mapapabilis nito yung healing process ng ating balat. Since medyo maraming ang ginawa sa akin treatment sa iisang session such as yung CO2 fractional laser and RF fractional microneedling, yung dalawa kasing yon is medyo intense sila and pwedeng mag-cause yun ng burning. So pwede masunog yung balat natin. But with the help of exosomes, mape-prevent natin yon. Yung feeling while ginagawa ito is malamig, refreshing, may ibsan yung sobrang init na na-feel natin sa CO2 fractional laser. Hello guys, so ngayon yung one day after ng treatment, hindi na ako nakapag-video kagabi pero ito ngayon yung current situation ng mukha ko. So ayan siya, namumula siya and pakita ko sa closer. So ayan yung current situation ng face ko ngayon. As you can see, kita yung mga marks ng RF fractional microneedling, lalo na yung nakikita nyo redness, most probably ano yan, CO2 fractional laser kasi alam niyo naman siguro yung procedure na yun, no? Ang mga ginawa sa akin pala kahapon is RF fractional microneedling una, tapos TCA cross, CO2 fractional laser, nag-subcision ulit ako and also nag-fillers din ako pero ano lang, hyaluronic acid fillers lang, pamboost ng collagen production. And also last is nag-exosomes din ako kasi medyo madami yung mga ginawa sa aking acne scar treatment and kailangan mapabilis or kailangan mabawasan yung downtime, yung pamumula, yung swelling. So ayun, ang update lang sa skin ko day 1 after the treatment. So ito siya. Ayan. Kita nyo yung mga square-square, ayan, CO2 fractional laser yan. Tapos yung mga maliliit na tuldok is TCA cross. Ayan, nagsama na yung marks ng TCA cross saka ng RF fractional microneedling. Binigyan din ako ni doktora ng mga skincare na pwede kong gamitin. So, binigyan niya ako nitong Siglo Advanced Vitamin C Serum. So, meron din tayo ditong Revitacell Phytocell Technology. This is a night cream. Binigyan din tayo ng retinoic acid. This is tretinoin, 0.05. Tapos, ito naman, hydrocortisone plus erythromycin cream antibiotic to para anti-inflammation. Kasi nga, as you can see, nagsaswell yung face ko today. So yung skincare natin, syempre dapat hindi mawala yung mild cleanser. I'm currently using Cetaphil. After ng mild cleanser, gamitin natin tong Siglo. Binigay sa akin to ni Doc. Tong Siglo, Revitacell, hydrocortisone plus erythromycin, retinoic acid, mabibili yan sa clinic ni Doc. Meron tayo ditong Siglo Advanced Vitamin C Serum. Gagamitin natin for today after ng mild cleanser. So nga pala, di ba, I'm from Bataan pa. Kaso ang problema, nag-leak siya. Yung clinic ni doktora is sa may Rizal pa and I'm from Bataan pa. Hindi ko na malayan na tumagas siya. Medyo marami ding nasayang. So, siguro yung natitira ngayon is 3/4 na lang. Pero ayun, hindi naman siya yung sobrang nagano, pero ayun nga, sayang, sorry doc, pero ayun nga, gamitin natin itong vitamin C serum. So, saan ba ginagamit yung vitamin C serum? Siyempre, vitamin C, kilala yan for brightening, pantanggal ng fine lines, ng wrinkles, nakakapag-boost din ito ng collagen production. So, I think I only need 3 pumps. So, lagay lang natin siya sa clean hands natin, then apply natin. Siyempre, gently lang kasi nagsiswell yung face ko.
So after ng vitamin C serum, apply naman natin itong hydrocortisone plus erythromycin cream. This is anti-inflammatory cream kasi nga nagsaswell pa yung face ko. So this is bago. Alam ko hindi naman to bago dito sa channel ko. Gumagamit na din talaga ako nito kapag galing ako kay doktora. So ayan. Yung vitamin C serum, ginagamit siya day and night. Ito din, hydrocortisone. Gagamitin ko din siya day and night for 1 week. So after ng anti-inflammatory cream, lagay lang tayo ng sunscreen. I'm currently using SPF 50. So ayun, tapos na yung skincare natin. As you can see, mas dark yung area na to sa pisngay compare sa my forehead ko and also sa chin kasi magkaiba ng level ng intensity. Siyempre, mas manipis yung balat dito, so dapat mas gentle dyan. Pero dito, extreme. Charot lang. Hindi naman siya extreme, pero mas intense siya ng kaunti. Kaya mas dark siya dito. Saka nandito din yung mga target area kasi. So, mas pinagtuunan siya ng pansin. So, ayun na. Update ko kayo tomorrow. Hello guys. So, this is my second day. Actually, second night. Kasi gabi ngayon. So, ito ngayon yung current situation ng aking face. So, zoom in natin sa forehead muna. Ayan, kita nyo, di ba? Meron siyang makarang mga micro dot na pa-square. Hindi ko alam kung mangingitim pa to lalo on my third day, pero parang magda-dark pa siya. Hindi ko alam hindi ko sure. Na-inform na din naman ako ni Doc na magmamark siya. Mga 5 days din siguro siya magmamark. Pero the thing is, mas mabilis yung downtime nito kasi nag-exosome treatment ako after. Kasi yung ibang clinic, hindi sila nag-offer ng ganun. Pero kay doktora, para mas mapabilis yung mga downtime natin, meron silang exosome treatment. This is the left side Ayan, kung yung nakikita nyo, tuldok na yan, that is TCA cross. Yan naman yung aking right side. As you can see, nawala yung mga malalalim kong scars. Kasi mostly, yung mga acne scars na yun are rolling scars. Once na sinabsition ka kasi, mawawala yung mga rolling scars kapag may swelling. So ngayon, papakita ko lang sa inyo yung aking skincare routine during night time. So after cleansing, gamitin natin itong vitamin C serum. So after natin mag-apply ng vitamin C serum, next natin ilalagay is itong anti-inflammatory since inflamed pa din yung skin natin. Medyo meron pa din siyang mga marks and also medyo namamaga pa yung face natin. Kaya gagamit pa rin tayo ng anti-inflammatory. Ito ginagamit to 3 to 7 days lang. So after nito, retinoic acid naman. So gamitin lang natin ito. Next na ilalagay natin is itong Revitacell Phytocell Technology Night Cream. So, nagamit ko na siya once. Kagabi, ginamit ko na siya. Tapos ngayon, gagamitin ulit natin siya. Based on my research, yung Phytocell Technology is meron silang kinukuhang stem cells na galing sa plants na magbe-benefit sa tao. So, ganun yung pinaka-simple na explanation. Hindi ko naman kasi masyadong alam, pero ayun yung pagkakaintindi ko. Yung Phytocell Technology, kumuha sila ng stem cells sa plants na pwedeng mag-benefit sa skin ng tao, tapos kinonvert nila into skincare. So, ito, ginagamit lang siya tuwing gabi. So, apply lang tayo thinly on our face. So, itong anon pala, Revitacell, nakakatulong siya para mapaganda yung appearance ng mga fine lines, ng wrinkles. Since ako, acne scars yung sa akin, makakatulong din siya para mapa-improve yung appearance ng mga yun. So, ayun, update ko pa kayo soon sa mga mangyayari sa mukha ko. So, day 2 pa lang, namamaga pa yung face ko may konting swelling pa, pero abangan pa natin soon yung mga pagbabago sa face ko. Hintayin natin mawala yung mga marks para mas makita natin yung improvement after ng aking 4th session. So, update ko kayo soon. So this is my 5th day after ng treatment. So as you can see, yung RF fractional, microneedling, and also yung CO2 fractional laser, nag-start na siya mag-peel off. Kita nyo yung tuldok-tuldok, hindi yan CO2, TCA cross yan. Ibang ano pa yung procedure. Pero din kay Doc, sabay-sabay ginawa yung treatment na yan. So ito ngayon, pakita ko sa inyo, yung noo ko, may nararamdaman pa rin akong, ayan, kita nyo yan, may mga tuldok-tuldok pa rin siya.
and also sa pisngi. Nag-start na siya mag-peel off. Ayan, nakita nyo, meron na siyang mga dot-dot na mas lighter. Dito naman sa right side, ayan siya. Unti-unti na siyang nag-peel off. So, hayaan lang natin kung saan naman matatanggal yan. So, this is my 5th day. Ayun lang yung update ko sa inyo. Hello guys, so ito yung mukha ko 3 weeks after ng treatment, and as you can see, wala kayong makikita pimple marks. Actually, may patubo akong pimple, isa lang. Normal naman yan. Ang hindi normal yung madami. Pero ayun nga, happy ako sa nag-result 3 weeks after ng treatment. So ito yung face ko, as you can see, ayan, meron pa rin mga scars. Pero visible pa ba? Parang hindi na kasi, di ba? Di ba? Oh, hindi ko masasabi na dahil lang yan sa last treatment ko. Siyempre, magmula sa pinakaumpisa, sa unang treatment, iyan yung mga naging result sa akin. Ito yung mukha ko before. Wala akong kahit ano sa mukha, kahit makeup, kahit skincare, wala. Kakahilamos ko lang. Kahit sunscreen, wala. Ito yung bare face ko. Diba? As you can see, sobrang ganda talaga ng naging result. Wala. Nabibigla din talaga ako actually pag nakikita ko to. Although, hindi ko siya masyadong napapansin. Siyempre, araw-araw ko nakikita yung mukha ko. Hindi ko talaga mapapansin yung improvement niya day by day. Pero if tinitignan ko yung mukha ko before, masasabi ko na talaga sobrang laki talaga ng improvement. And yung last treatment ko, parang ang laki din talaga ng pinagbago sa face ko. Hindi ganito yung mukha ko before yung last session ko. Hindi. And 3 weeks after na to feeling ko na-observe na din yung yung fillers ko sa mukha. Di ba minilagyan ako ng hyaluronic acid fillers, pero feeling ko wala na siya dito. Feeling ko na-absorb siya ng skin ko, pero ayun nga. Di ba? Sobrang ganda. Sasaya ko lang kasi severe talaga yung acne scars ko before, and ngayon, hindi na siya masyadong visible kahit i-zoom in pa yan. Natutuwa akong mag-zoom in. Dati hindi. Ganito ako kalayo sa camera magsalita. Tapos ngayon, kaya ko na lumapit ng ganyan. Di ba? Sobrang ganda. Sobrang ganda ng skin ko ngayon. Sobrang happy ako sa mga naging improvement ng skin condition ko. So, yun yung mga naging experience ko sa aking 4th session ng acne scar treatment. And ang masasabi ko lang is, ang sakit talaga ng CO2 fractional laser, sobrang init niya. Although, kaya ko naman, napotolerate ko yung sakit niya, pero ang sakit talaga, mas masakit siya sa subcision actually, kasi sobrang init niya. Tolerable naman siya for me kaya kong tiisin, pero sa inyo, if hindi nyo naman kaya, pwede nyo naman sabihan si doktora para makontrol yung machine, mahinaan, like that. Pero sa akin kasi, I believe na mas intense yung mga procedure na, yung mga RF fractional microneedling, CO2 fractional laser, mas intense, mas effective. Sa akin lang yun I'm not a professional, I'm not a doctor, pero para sa akin, once na mas intense siya, mas maraming passes na ginawa, mas effective. Pero sa akin lang naman yun, kasi ako kaya kong tiisin talaga. Pero di naman ako nagkamali. Sulit talaga sulit yung pagtitiis mo sa may CO2 fractional laser, subcision. Lalo na sa CO2 fractional laser, I think, kasi ang sakit niya talaga. Pero sulit talaga siya. Paano ko nasabing sulit? Kasi once na matanggal na yung mga marks, doon mo talaga makikita yung ang fresh mo talaga kapag gigising ka tuwing morning. Once na nag-undergo ka ng ganun treatment, aside from napapababaw niya yung acne scars natin, nare-rejuvenate niya din. And once na matanggal na nga yung mga marks ng mga procedures na yon, makikita mo talaga na ang fresh mo, parang napalitan talaga ng mga new skin cells yung face natin. So, nakaka-lighten up din siya actually. Nakakapag-brighten din siya ng ating skin. Sulit talaga yung pagtitiis. Makikita mo din kasi talaga yung result. Sabi ko nga nung unang-unang video ko dito, hindi ko malilimutan yon. In just one session, makakakita ka na ng result. Pero yung result na nakita ko ng first session ko, akala ko todo na yon. Akala ko yun na yung pinakamagandang
skin condition ng face ko, pero hindi pala. May igaganda pa kasi kita nyo naman sa video, grabe talaga yung pagmumukha ko nung pumunta ko dun kay doktora. Ang dami kong skin issues niyan. Like, nakaka-stress na din siya. So, medyo confident ako ngayon kasi wala na din akong pimples talaga. Tapos yung mga acne scars ko, bumabaw talaga siya. Sa my 4th session, sobrang ganda ng skin conditions ko ngayon. Siyempre, skin ko to eh. Proud ako dito kasi sobrang dami ng pinagdaanan nito. So proud ako kahit hindi siya perfect. Proud ako na nag-improve talaga siya ng hindi konti eh. Hindi konting improvement yung nangyari sa mukha ko. Malaki talaga siya. I think more than 1 year na din yung first visit ko sa my clinic ni Doktora and malaki talaga yung pagbabago sa face ko. Actually, nag-loss pa ako ng weight eh. Namayat ako talaga. Pero kala ko noon, mas magiging obvious or magiging visible yung mga scars ko, pero hindi eh. Siguro pag nag-gain kang weight, syempre mababanat yan, mas magiging less visible yung acne scars, pero ako ngayon, kahit namayat ako, makikita mo pa din talaga yung improvement na hindi siya temporary eh. Yung result na makukuha mo doon is permanent. Syempre, hindi ko talaga masasabi na perfect talaga yung skin ko kasi malabo na din na bumalik sa dati yung face ko ng 100%, pero masasabi ko talaga na nag-improve talaga. Diba? Ayan na lang yung evidence ko. Sobrang laki talaga ng improvement. And aside sa treatments na ginawa sa akin, syempre makakatulong din yung mga maintenance skincare products na gagamitin natin. So, ayun nga, binigyan din ako ni Dr. Miriam Adraneda ng mga skincare products. Nakakatulong sila para ma-maintain yung result na ginawa sa atin ng mga treatments. Aanhin natin yung mga laser treatments, mga subcision TCA cross, kung hindi din naman natin aalagaan after yung mukha natin, magbibilan tayo sa araw ganyan. Siyempre, hindi siya makakatulong. So, mas maganda kung ma-maintain natin yung effect na ginawa sa atin ng mga treatments sa paggamit ng mga skincare products. I think hindi yata siya required na once na magpa-procedure ka, kailangan mong bumili. Pero once na may budget ka naman and afford mo naman yung mga i-offer sa'yo ni doktora na skincare products, syempre, bilhin mo na kasi makakatulong naman talaga sa'yo yun. As for me, maganda talaga yung effect sa akin ng mga skincare products na nirecommend sa akin or yung binigay sa akin. So sa 4th session ko, ang ginawa sa akin is 3-in-1 RF fractional microneedling, TCA cross, and subcision. Tapos may add-ons na CO2 fractional laser and hyaluronic acid na filler. And ang masasabi ko is effective talaga yung mga treatments like that. Yung mga combination treatment, kaya kung kayo nagbabalak kayong mag-undergo ng mga treatments like yung CO2 fractional laser, RF fractional microneedling, TCA, mga fillers, mga PRP ganyan, mas maganda kung pumunta kayo sa mga clinic na nag-o-offer ng mga combination treatments like yung Adraneda Dermatology and Cosmetic Surgery Clinic. And sa ngayon, I think konti lang yung mga clinics na nag-o-offer ng mga combination treatments. Konti lang yung mga clinics na may expertise ng ganon. You might consider Adraneda Dermatology and Cosmetic Surgery Clinic. Sobrang babait ng mga tao doon, yung mga staff, lalo na si doktora. And yung mga combination treatments doon, supported ng mga journals and studies na patunayan na effective talaga yung mga procedures na yon once na pinag-combine. Kung meron kayong budget, ayun, mag-combination treatment talaga kayo kasi mas effective siya. And ang maganda doon, isahang downtime na lang. So, huwag kayong mawalan ng pag-asa guys. Pwede pang ma-improve yung appearance ng ating mga acne scars. Sa dinarami-rami na ng technologies ngayon, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi marami ng paraan para mawala yung acne scars natin. So, ayun, I hope na makatulong itong video na to sa pag-achieve nyo ng mga skin goals nyo. So, I think dito na muna nagtatapos ang video na to. And guys, nga pala magiging active na ulit tayo dito sa ating YouTube channel. Siguro, every month, hindi na tayo mawawala ng video. So, ayun guys, na-miss ko kayo. So, thanks for watching.